Ito na ngayon ang problema. Nag-hit, super hit. Kasi itong si Mike Enriquez, balangit daw naglikot, DJ siya nun eh. Sabi niya kay Joey, kumuha ka ng co-host na kasama mo. Patakbuhin niyo muna yung Discorama, mga 2 weeks, wala ako eh. Sabi niya, saka we're about to close. Sabi niya, sa rating, may nang advertiser. Videos that will make you wealthy and debt-free. Either this Chinkitan, your pambansang wealth coach, sa araw na ito, grabe. Makakasama po natin ang isang alamat. Alamat in the sense na grabe po. Pag ikaw po ay nanonood ng TV simula ng dekada 60 hanggang ngayon, grabe, ito po ay araw-araw natin napapanood para na rin nating nung nag-umpisa, nung pinapanood natin para siyang kuya. Kaya huwag na natin patagalin, isang haligi po sa TV at sa pelikula. At ngayon, siyempre, ay kilala rin siya ng isang senator. Ay walang iba, kundi si Tito Sen. Okay. Congratulations, Tito Sen. Salamat. Thank you for having me. Sige, kami? Fan mo kami. Oh? Nakapanood ka namin sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook. At siyempre sa Singo. Oh, okay lang sabihin mong fan, pero huwag mo na sabihin na habang bata ka pa, napapanood mo na ako. Ay, hindi. Baliktad tayo. Maganda sinabi mo kanina, dekada 60. Oo. 60s, correct. Oo. Akala ng iba, 70s kami. 60s. 70s kami nila Joey, nila Vic, pero 60s kami ni Paring Joey. Dahil nagbabanda na ako noon. Doon kami nagkilala ni Paring Joey, mga 1967, 68. Panahon na disc jockey siya, na ako naman merong combo tawag namin noong araw. Palabas kami sa television, sa mga concerts, sa mga ganyan. So, tama yun, 60s. Oh, pero bago tayo, magbigay lang ako ng perspective, paano ako nakaset ng meeting and appointment. Kami po, dating nung nagpipeligula ako, noong 1980s naman po. May nakakasama kami Tito Sen, Vic, si Joey, nagkakilala kami. Ako nagpapasalamat ako. Ito lang guys, ever since I know Tito Sen from Asot Pusa, from yung mga pelikulang niya, kung ano yung pagkatao niya, yun pa rin ang pagkatao niya. You're really such a humble person. Well, I try to be. Naniniwala ako sa kasabihan na he who humbles himself shall be exalted. And he who exalts himself shall be humbled. Totoo. So, umpisa natin. Saan ka ba pinanganak, Tito Sen? Manila ako pinanganak. Oo. Although my father is from Cebu, my mother is from Nueva Ecija. Nung World War II, nag-meet sila sa Nueva Ecija. My dad was a PC. Siya, nagsundalo nung panahon ng Hapon. Yung panganay namin doon pinanganak, si Val. But they transferred to Manila after the war. And that was when I was born, 1940. Age reveal na agad. Oh. Pag tinatanong ako ilang taon na ako, sabi ko, I'm 25 years old with 50 years of experience. Oh, galing. Ang galing naman. And so, Sa Manila? pinanganak ako sa Lourdes Hospital. Oh. Pero, walang kama. Bakit? Hindi ko alam, puno. Kung ano na yung Lourdes Hospital, inambulansya mother ko dahil pagkapanganak, wala akong kama doon sa... Nilipat ako sa St. Luke's. Wow. May St. Luke's na noon, ibang klase. Ano? Hindi yung St. Luke's ngayon. QC, hindi. Manila ako pinanganak. Tutuusin. Although my father is from Cebu and he goes back and forth. Because anak siya ni Vicente Soto, yung senator. Senator Vicente Soto. So, nasa linya niyo pala yung pagiging politik? Ay, oo. As a matter of fact, I have to divulge the fact that yung pinagpupunglima nila ng mga issue tungkol sa political dynasty. No. Ang original dynasty, yung lolo ko. Oh. Yung lolo ko, Vicente Soto, at yung kapatid niya, na grand uncle ko, si Filemon Soto, parehong senador. Sabay. So, wala nakakaalam nun? Oo. Hindi naman alam ng public yun. Meron lang nakakita. Noong 2017, nag-celebrate ang Senate ng 100 years anniversary. Ibig sabihin, 1917. Okay. Yung original na Senate, ipinanganak. Isang apelyido lang ang nandoon ng 2017. Sino? Soto. Na-shock ba yung mga senator nun na rin? Oo, nagulat sila. Nagulat sila. Kayo pala original na dynasty.
So kasi as Dilimon Soto at saka si Vicente Soto. kasi maraming nakakaalam ang perception is ikaw yung pinakaunang na kahit ako. Sa pamilya. Oo, na parang nasa politika, 'di ba? Parang artista na politiko. Mm. So balik tayo sa okay, so ilang kayo magkakapatid? Si Val, kilala ko si Val. Diba, panganay, Okay. naging councilor sa Parañaque. Ako yung pangalawa. Sumunod si Maru, si Marcelino Jr. Oo. Sa sales ng dati ng tape. At yung bunso namin na si Dick. So apat kayo lalaki lahat. Apat kami lalaki. Sabi na bakit sa Maynila? Gonzales Street, Ermita, Manila. Ermita. Merong property doon. Corner ng Gonzales at saka tinatawag na General Luna Street. Tapos dito, San Marcelino. Doon kami lumaki. Yung isang bloke kasi na yon, yung lolo ko, bago namatay, pinamana doon sa 6 na magkakapatid doon sa kanyang asawang si Maria Ojeda. Kasi maraming asawa yun 36 ang anak Grabe. 36 ang anak. So, itong 6 na anak niya rito sa daddy ko, pinaghati-hati niya doon sa bloke na yun, sa Maynila nung araw. So, kaya doon kami lumaki. At doon nagpatayo ng bahay yung parents ko. Laging kalsada ka rin ba? Oo, kasi maraming bakante sa amin sa likod ng araw na puno yun ng mga informal settlers. Ayun ang mga kalaro ko. Ano yung mga laro na nilalaro mo kung naalala mo? Lahat yun. Tumbang preso, tiradura, Ano pa? Patintero. patintero, taguan, piko, lahat yan nilaro namin. Wala kami pinatawad, pati basketball. Sa kalsada. Yung likod namin, meron parang bakanting lote ron na parang meron kaming court doon na lupa. Ano hindi mo makalimutan na yun yung pinagdaanan nyo? I don't know kasi yung pamilya nyo, siyempre si Papa, PC, si Mama naman anong trabaho nyo during that time? My mom, maganda ang history ng mother ko. My mother graduated UP, class 35 medicine. Doktor ang mother ko doktora. Practicing. Pero nung mag-graduate siya at nag-intern, 1935, ang mga kaklase niya, sila Tamesis, sila Manahan, mga puro big time, puro big shot later on, even after the war. Ang mother ko, umuwi sa Nueva Ecija at nag-volunteer sa Periculture Center. May pagka-pilantropo talaga ang mother ko Yung mga classmates niya, nagtayo lahat ng clinic sa Metro Manila. Siya hindi, umuwi sa probinsya, nag-volunteer. Kung nga niya nakilala ang mother ko Then later on, she became a doctor in the Department of Labor. Until finally, later on, naging siya, first Philippine Medical Commissioner appointed by President Marcos in 1965. Father ko eventually became a 49er kung tawagin nila. Sa mga taga-Central Bank, pag sinabi mong 49er, ay ibig sabihin original na member nung kinreate ang Central Bank. 1949, create ang Central Bank after the war. And the principal author of the law was my father. Wow. Si Soto, Vicente Soto. My father was a statistician in the Central Bank from 1949 until the time he retired. Yun ang history ng mother-father ko. So, Tito Sen, pwede ba masabihin mo nung kayo ay lumalaki, ano yung status ng family nyo in terms of yung finances? Hindi kami hirap, pero hindi kami angat. Nasa lugar lang. My mother was earning enough. My father was earning enough. Marunong ang daddy at mommy na talagang kung anong kita, yun lang ang gastos. May sasakyan na ba kayo nung bata pa kayo? Oo, naalala ko nung mga 7, 8 years old ako. I started to realize na may kotse kami. May kotse daddy. Chevy, Chevrolet. O yun ang uso, yung mga malalaki talaga Tapos naging Pontiac. Yung Pontiac na malaki restis. Hindi, yung kunyari, nung bata ka, may gusto ka na bibili ba? Kunyari, siyempre. Ay, hindi. O paano? Hindi. Pag-iipunan na yun. O kaya, pagka medyo napag-ipunan ng mama at ng mami o daddy, pag Pasko, may bagong sapatos. Pag Pasko, may laruan. Wala nung kapritsyo. Wala, hindi pwede yun. Naalala ko ang minsan Sa Baguio kami. Si Val, kapatid ko, gustong bumili ng Toddy Box. Ano yun? Toddy Box. Yung chocolate na nasa lata yun Toddy Box ang tawag yun. Ayaw, ibili ng mami at daddy. Mamaya, sabi Umiyak. Naalala ko yun. Miyak. Iyak siya na iyak. Tinulungan ko siya tuloy ng daddy. Iyakin ka, hindi lang binigay. Toddy Box. Toddy Box la. Toddy Box la. Sabi niya.
Ano naman recollection nyo? Nag-aaway ba kayo nung bata kayo nung magkakapatid? Oo, every now and then. Apat na lalaki, what do you expect? Tapos 3 years ang mga pagitan namin. Ha? Ay, matindi ang dati ko sa statistician eh. Every 3 years kami. Bal, 1945. Ako, 1948. Si Baru, 1951. Si Vic, 1954. Galing. Ano yun? Every Planning talaga, no? Planning din. Oo, planning. Tinuruan ba kayo mag-ipon nung bata kayo? Oo. Pagdating ng college, nagbabanda na kami ni Val. Ilang taon kayo? No? Down din. Mga 16, 17. Kumikita kami ngayon. Magkano? Depende. Pagka medyo nabigyan kayo ng 600, banda ninyo, malaki na yun. Oh, 60s? Oo. Malaki yun. Malaki yun. Banda kami, 5 kami. So, anong nangyayari sa amin? Siyempre, hati-hati kami. Sinasabi ng mother ko yun, lalo na daddy. Huwag, ilagay nyo sa lugar ng panggastos nyo. Bakit kayo magta-taxi, pwede kayo mag-jeep. Yung mga ganon. Siyempre, pagka combo ka, banda ka, May dala kang magamit eh. nahihilang kang mag-jeep. Eskwela, kami. Eskwela, nag-jeep kami. Pero there was a time na nakahatid kami ng daddy. Kasi Central Bank siya eh. Sa letra rin kami. So, nung panahon na high school, elementary kami, nakahatid kami ng daddy because specific ang time. 7 a.m. Oo, sabay-sabay. School. Paglabasan namin ng alas 3, alas 4. Sabay-sabay. Namin ng daddy, dadaanan niya kami, uwi kami. Elementary hanggang high school. Pero Pagdating ng college, iba na. broken time na eh. Kaya nga, oo. As a matter of fact, in 3rd year, 4th year high school namin, kailangan mag-jeep ka na. Tinutulungan kami. Sabi nga, yun ay kinikita ninyo, ipunin nyo yan. Tapos meron pa ang magandang patakaran ng mami. Kumikita kayo magbayad ng tuition fee ninyo. Oh. Kasi, di ba, sa college, pipili ka ilang units. Oo. Ha? Ilang units lang natitirahin mo para meron kang libre ka sa hapon o sa kamarin ng kapuyat, yung mga gano'n. Nung malaman ng mami, sabi ng mami, namimili ka ng time, ha? Kumikita kayo magbayad ng tuition fee ninyo. Yung mga gano'n. So, alam ko, tinuturuan niya kami nun. She could well afford na To provide. provide, tapos pwede namin gamitin pera namin isa, pero hindi. Galing. Sabi niya, kumikita ka, gamitin mo, mag-ipon ka. O sige, ano tayo? Pamasahe reveal sa Jeep. Kano inabutan mo? Jeez. Yes. G centimos yun, mula sa General Luna, Isakpiral, o United Nations ngayon yun. Noong araw, Isakpiral yun. Taft Avenue ako sasakay. Bababa ako sa May Jones Bridge, tapat ng Letran. G's yun. G's yun. Babalik. Umabot na ng 15, pag Pasay ka na pupunta. Tama. Pero G's lang yun. Ngayon, there was a time na pauwi kami, yun, sinisave mo lagi yung pamasahe mo pauwi. Napalaban ako sa shooting, sa basketball. Natalo. Napusta. Natalo. Naloko na. Sabay ko si Maru. Kapatid ko. Si Maru. Sabi ko, Maru, kung bumayag ng jeep ha. Sumakay na kami. Wala pa papaya. Wala akong pambayad. Alam ko, meron siya. Sakay siya. Galit na galit siya. Lalabas yung ano po. Lalabas yung iniip ko. Wala, hindi ako mabababay ng sabi. Sabi ko, bayad mo nga ito. Fast forward tayo, nagbanda kayo. Pagkatapos, paano kayo napasok sa mainstream naman sa entertainment? Yung banda ko, well, nung panahon na yun, I'm sure, di ba nga kayo pinapanganak, sumikat kami. Sikat kami sa mga kolehiyala eh. Ano taon? 65 hanggang mga 1969. Pinanganak na ako, no? 64. Pinanganak na ako. Pero wala ka bang mamalay-malay. Ay, wala pa. So, banda kami, sa mga concert, sikat kami, inimbita kami sa party, may bayad. May mga probinsya pa kami. May Beatles na ba doon? Oo. Beatles, Dave Clark Pike, Rolling Stones, gano'n ang mga tugtugan na namin noon. Ang kasikatan namin, hindi naman sa pagyayabang at pagbubuhat ng bangko. Iniimbita kami pati Cebu. Wow. Cebu, Baguio. Sino kayo? Ano yung grupo? Yung banda namin, till down din. Pangalan? Kami 5. Ako, si Bal, si Bing Dizon, driver namin, si Del Pascual, keyboard namin, saka si Benny De La Riva. Wala pa si Vic, hindi pa sumasama. Wala. Bata pa si Vic, naka-shorts pa si Vic noon. Pero kami pa mga nakasama pa sa banda kasi nagkapalit-palit din. Meron kami, kasama namin si Eddie Ko, Bernal Bunch,
si Mickey Hotstad, si Eddie Salman, tiyo ni Don Sulweta. Meron kasing time na nagpalit-palit kami na wala si Penny, wala kami si ganito. Sino vocals? Ako, well, halos lahat kami. Halos lahat kami. Ano kami, marami kami alam tugtulis. Okay. So hanggang 69 yun. Pagkatapos noon, paano ka napasok? So yun na nga, nag-recording kami. Kinuha kami ng recording company. Yung ANS Recording Company at saka yung Jonal Records. Doon sa Jonal Records at saka ANS, mahilig sila na cover version eh. Pag may hit sa America. Cliff Richard, matagal lalabas dito, patitira na sa amin. Mauuna na yung 45 namin na nabibili. Oo. Di sa mabili yun. So, Parang pinagkakamala kayo pa siguro original. yung iba. So, ganun yung nangyari. Napasok kami sa recording studio, na recording industry. Doon ko na-meet si Helen. Tapos, konektado na eh. Recording studio, recording, tuloy-tuloy na sa television yan, lumalabas na kami sa TV. Speaking about recording, Tito Sen, memorable yan. Kasi ako ay nagtrabaho sa isang record bar. Dati. Record bar? O hindi bar na inuman. Ha? Sa Raon? No, sa Divisoria. Aba? Sa may Ilaya. Ilaya, Ramatanda. No, mayroon na kali doon. Oo, doon yun eh. Kasi di ba yung mga jeep, di ba daanan yun eh. Laking tondo rin naman ako eh. Sa tondo. Tapos nagtrabaho sa record bar. Ako yung taga-record ng selection. What do you mean record the selection? Kasi di ba, 8-track. Inabutan mo 8-track. Tapos lumipat, di ba? Plaka 45, 33. Medyo may kamahalan kung bibili ka ng gano'n. Nauso kaset. Hindi pa kaset yung mas malaki. 8-track nga, yung una. Pero yun nga, nung transition na papunta ng kaset, kasi yung kaset, kunyari, bibilin mo, buo. Pero sa loob, Hindi mo gusto yung iba. hindi mo gusto, 2 lang o 3 lang. So, Ikaw ang taga-edit. seleksyon. Selection. Pipili ngayon. Yung, di ba pipili sila? Pipili. Oo. Ikaw ang magre-record. Oo, ita-transfer naman namin. Yan ang unang pirata. Pag bibili niya, lahat ng paborito na niya laman. Nandun, parang ano siya. Oo. Magaling yan ah. Oo. Nagtrabaho naman ako doon in terms of ang bayad per selection, 75 cents. 75, di ko makalimutan yun eh. Ako, benching ko sa akin, 50 yun sa may-ari ng, ng record bar. Hindi ko makalimutan yung version ni Tita Helen na You Needed Me. Oo, grabe yun. Talo si Anne Morel. Anne-Marie yun eh, nung una eh. Nung lumabas yung kay Tita Helen, sabi ko, ang request, hindi na Anne-Marie. Anong screen name na ginamit? Manny Chanel. Oh, Bonnie Chanel. Recording executive, Vice President na ako ng Vicor noon. Marami kaming label. Isa sa mga label namin, RCA Victor. Yun, pinalalabas namin, foreign. Kaya yung grupo namin doon, yung Blockbuster. Pangalan ng grupo, Blockbuster. Local yun. Kami-kami lang yun. Tapos yung Bonnie Chanel, foreign, di ba? Oo. Kaya di namin nalagyan litrato. Kaya nga. Si Helen yun. Kaya nga, nasyak kami. Tinago yun eh, pero lumabas din eh. Later on, kasi ang ginawa ng RCA Victor, nire-release nila abroad, itong si Paul Ewing ng WEA, nagustuhan. Kinuha nila, Bonnie Chanel. Nag-tour si Helen ng Hong Kong, Malaysia, Singapore, as Bonnie Chanel. Kaya nabistong siya yun eh. Kama niya si Homer. Homer Flores. Homer Flores na, keyboard niya. Pag tinignan mo yung album ni Bonnie Chanel, makikita mo, musical director, arranged by, di ba? Remo Black. Homer Flores. Si Homer yun. Remo, baliktad rin mo yung Homer. Baliktad. Remo. Kayo pala nagpauso ng mga baliktad na pangalan. May itim siya eh. Oo. Remo Black, yun ang pinangalan ko. Ito naman, mapunta naman tayo sa VST. What does VST stands for? Well, ang talagang original na istorya kasi niyan, medyo may kahabaan yan, ibabalik ko. Sige. Para makuha mo kung bakit naging VST. Ako na yung Vice President ng Vicor. So, lahat ng release, pinakikialaman ko, lahat ng recording, daily records, dumadaan sa akin. Ako pumipili kung alin ang recording ni ganito, ni ganyan. Hit kami. Pag tinignan mo nung 70s, 70s na ito, Okay. ang catalog ng Vicor, walang mananalo.
Yung Alpha, Gem, Aina, talo lahat yun. Okto, umiwalay na si Orly nun. Talo lahat yun. Ang tindi lahat nung labas ng, basta bahay ko, matindi. Meron kaming playlist, meron kaming top 10 every day na tinutugtog ng mga DJ, mga ganun yun eh. Kontrolado namin yung airplay. So, ang tindi ng benta. May sales report ako daily. Eto minsan, kumakain kami nila Joey Vic. Kumakain kami sa isang restaurant sa Makati. Yung waitress, nagsiserve sa amin ng pagkain, naghaham ng kanta. Ang hinaham, yung mahal kita. Oo. Gagano'n na siya. Mayabang ako noon Sabi ko, lahat ng hit amin Ano yan? Sabi ko, pinarinig ko na yun Boyfriends yun Boyfriends. Boyfriends, sabi mo, sino yun? Yun ang tanda. Boyfriends, sabi niya. Ang title, dahil mahal kita na. Sakong naman narinig ko na yan. Sabi ko, tinutugtog. Alam ko mag-hit That night, pag-uwi namin, inumikot si Joey sa bahay. Sabi naman natutulog kumisan yun Si Vic umuwi sa Gonzales, sa bahay, sa Magmita. Pero nagbili na ka, sinausap ko na sila. Sabi ko, gawa tayo. Ano yan Ginaya nila Bee Gees yan. Oo nga, Bee Gees. Di ba? Sabi ko, ginaya nila Bee Gees. Atok sa Pilipino Yung dahil mahal kita, parang Bee Gees Gawa tayo, mas Bee Gees pa. Sabi ko, kailangan talunin natin yan. So, nung kaming yun, umuwi kami ni Joey. Dama ko saan, gawa kami. Sinagkasaan ko yung dahil mahal kita. Kaya ako kinumpos yung ikaw ang aking mahal. Know your eyes in the morning sun. Ikaw lang ang aking mahal. Medyo pareho Di ba? Oo. Doon din. Ikaw ang aking mahal. Kinakapa ko yung melody. Joey naglilista ng lyrics. Sa bahay namin ginawa yun sa White Plains. Si Vic umuwi. Sabi ko, gawa tayo ng 45. Habulin natin yan. Vic, uwi ka. Pag uwi mo, gawa ka ng disco. Disco song. Wala pa noon. Wala pa boyfriend's disco noon. Wala pa. Gawa ka disco. Kasi naalala ko yung Bee Gees na Saturday The Night Fever. Kailangan, sabi ko, ang flip side nito, disco. Back to, guys, ito lang Nung araw. Nung panahon namin, kabataan pa namin, ang plaka kasi may side A at saka side B. Correct. Oo. So, pag Usually, ang bida yung side A. yung side A. So, yung side A. Tapos, pag binaliktad mo yan, ibang kanta na naman yun. Yeah. So, So, sabi ko sa kanya, gawa ka ng pang-disco. Gawa kami ni Joey. Kontrolado ko ang studio Kontrolado ko siyempre, ikaw ang producer. That night, nagtatawag na ako sa cinema. Sabi ko, ano schedule bukas? Sabi ko, ganito. Hindi. Patawag ko si Lori. Si Lori Ilustre, pinatawag ko. Siya keyboard saka arranger Ako si Lori, tapos yung rhythm section ko. Meron akong rhythm section na saksakan ng galing. Hanggang ngayon, hindi natatalunin ng kahit sino. Yun ang ginagamit ko lagi sa recording noon. Yun ang tunay na original na kami ng BST and company. Si Roger Herrera, bahista. Si Jun Regalado, drummer. Hoy, Regalado? Oo. Neo Colors, Regalado. Si Jun Regalado. Yun, di ba tatay? Anak ba yun? Maligay ko. Oo. Yeah. Tapos si Lori Lustre, ang keyboards. At saka si Celso Larina, ang gitara. Yun ang original. Yun ang laging rhythm section ko. Kahit anong titirahin. Kahit yung mga body channel na yan, lahat ng mga version sila. So, pinapunta ko lahat kinabukasan yun. Tinira namin ito, ikaw ang aking mahal. Dating si Vic, may dalang kaset. Joe, kami niya, lagyan mo ng lyrics. Ito yung disco. Ito na yung awitin mo, isasayo ko. Really? Ayun na, yun ang melody niya, gano'n. Tinira ni Joey. Habang nagre-recording kami, ikaw ang aking mahal, tinitira ni Joey yung lyrics ng Kevin. Grabe. Ginagawa namin yun. Into those time, meron kami dalawang kanta. Nagpa-arreglo ako ngayon sa kay Lori Lustre ng ilang cover dub ng mga strings, trumpet, para blowing, para mas kung yung boyfriends Ha? Banda lang Oo nga. Rhythm section lang Oo. Para tabunan mo yun, orchestra ka. Oo. Ganun yung style ko. Inira namin ngayon. So within 3 days,
nagmi-mix ako. Nung ikaw ang aking mahal at awitin mo isasayaw ko. Within a week, nagpapakat ako. Ang problema ngayon, nung pinarinig ko sa mga DJ, hot na hot sila. Oh, ikaw ang aking mahal, ang ganda. Ay, saka talaga mas bigis doon sa video. Oo nga eh. Tunog aso yun eh. Oo, tunog pusa. At pusa pala. Ngayon, pinroblema ko pangalan. Gagawa ng label. Gagawa ng label eh. Ang uso nun, MFSB na banda. Tarirara, tarata. Oh, yeah. Mga ganun kanta. Yung MFSB 70s na kasigat noon. Nalaman ko yung MFSB, initials pala yun ng mother, father, sister, brother. Oh, pamilya pala yun. Teka, initial ang gagamitin ko. Ito, 2 Pro nito. Ang initial ko kasi sa Bicor, VST. VST ka talaga. Vicente Soto de Third. Total, nung nagdubbing, kami dalawa talaga ni Vic yung kumakanta. Pag nagkailangan ko ng falsetto, pinapapasok ko si Spanky. Spanky Rigor. Spanky Rigor. So, ang ginawa ko ngayon, para ang sales, hindi isipin na sinolo mo. Pinalusot ko, hindi, Big Spanky dito yan. Yun ang original ko sinabi. Pero ang totoo nun, kaya nung nirehistro namin yun, VSD, and Company. Yung and Company, sila yun, yung rhythm section. Ito na ngayon ang problema. Nag-hit, super hit. Kasi itong si Mike Enriquez, malaki tawa, naglikot, DJ siya nun eh. Sa anong station? DCMB, nakialam, tumawag sa akin, nagpapaalam. Sabi sa akin, boss, sabi niya, pwede ko matugtugin yung baliktad ng kabila. Sabi ko, wag. Bakit? Sisira ang benta. Hayaan mo na, ang lakas nung ikaw ang kakimahal, lakas ng benta eh. Natabunan na yung dahil mahal kita eh. Sabi niya, hindi, ganda nito, ako lang. Hindi pwede ibang DJ mo ha. Hindi, ako lang. Sabi niya, okay, sige. Kinabukasan, tinutugtog na niya. Awitin mo, isasayo ko. Naloko na. Bakit? Mga ibang DJ gumaya, binaliktad din. Dapat si Mike Enriquez pwede. Binaliktad. Nag-double platinum. Yung Magkabila. Yung double platinum. Platinum ito ang aking mahal eh. Pagkabenta, pagkabaliktad, dahil double platinum. hindi, ilan yung unit? Yung mga hindi bumili dati, bumili tuloy dahil sa awitin mo. Bakit Di ba nung araw, bibili, isa lang eh. Oo. So palagay mo, 100,000 yung bumili. 100,000 ng gold eh. Nung araw, 100,000 ng gold. Ewan ko kung saan nanggagaling yung sinasabi nila ngayon. 30,000 lang, gold na. Sa amin, 100,000 na 45 bago ka matikla ng gold. Platinum? 200,000. Wow. Okay. Yung ikaw ang aking mahal, 200,000 ang benta. Nung binaliktad ang plugging, naging 400,000 ang benta. Nang? Nung 35. Oo. Kasi balik ka rin. Maraming gusto ng disco. Yung dating mga hindi bumili. Siyempre. Dahil yung disco na, ang gusto. Kaya nag-double platinum yung 45 na yun. Kaya pag nakakuha ka ng 45 ngayon, tingnan mo, makikita mo, side A, ikaw ang aking mahal. Side B, awitin mo, isasayo ko. May kopya ka ba ng 45 nil? Palagay ko, meron. Pwede ba Meron pa sa... Meron ba? Meron sa bahay. Pero ang bahay ko, meron. Siguro, pwede natin siguro, kung pwede, makahingi ako ng isang kopya at gusto kong papirmahan sa'yo. At dadaling ko kay Boss Toyo. Bumibili lang. Oo, di ba? Ang naging problema ngayon yan, kahit malakas na benta, kailangan i-promote mo sa TV. Hinahanap ng mga TV shows, yung TST and Company. Kaya anong taon na yun, itong pinag-uusapan? 1979. Ito na, kailangan ko na lalabas. Hindi kami pwede ni Vic. Bakit? Nakakahiya kay Joey. So may TVJ na ba noon? TVJ na. Ang TVJ is 1972. Mamaya, babalikan natin TVJ. Pag nagsama kami ni Vic, doon, parang iniwan namin si Joey na TVJ. Ayoko masira yung Tito Vic and Joey. So, sabi ko, Vic na lang. Vic ang lalabas. Tapos sabi ko, Spanky, pulo tayo. Si Celso kailangan. Kasi siya talaga nagigitara. Tapos sino-sino pwede mong imbitahan. Wala, lip-sync lang. Hindi kailangan kumanta. Ililip-sync lang yung mga album. Yung mga kanta. Ayun, pinili naman niya. Pinili niya yung dalawang kapatid niya. Tapos si Val. Si Val, nandun. Si Val, si Vic, si Spanky, si Male, si Roger, si Rigor, si Monet, si Jun Medina, kunwari drummer. Pero hindi siya nagdadansa. So, wala, lip sync. Saka pagka lalabas na talaga, kailangan ng concert na live, backup.
Pinapabanda ko yung tunay na banda, hindi sila dahil hindi naman nila matutugtog yun eh. So, yung rhythm section ko, yun yung ginagamit ko, sila Roger Herrera, sila John Regalado. At ito ay lumabas sa isang iconic na pelikula na hindi natin makalimutan na sinute po sa Makati. Naalala mo ba yun? Yung tayo yung magsayaw. Oo. Di ba? Pelikula yun eh. Pelikula ni Vilma Santos yata yung Grabe yun. Sobrang maraming, kasi yung isang hit noon, yung Rock Baby Rock, grabe yun. ginawang movie ni Vilma Santos and Romeo Vasquez. So, sunod-sunod yung album nung. Ang problema, nung medyo nagkaroon kami ng disgusto ng Bible, nag-resign ako noong 1982. Okay. Natigil. Ako may-ari ng pangalan eh. They tried nung hindi na ako kasama at saka si Vic. Vicor tried. Si Spanky kasama nila. Nag-recording. Hindi pumasa. Hindi, malayo. So, hindi na tinuloy. Hindi na tinuloy nila Tony Ocampo. Sige. Ngayon, balik naman tayo. Sige, napakaganda ng history ng, alam na natin yung VST. So, paano naman nabuo ang TVJ? 1972, si Bong Serra at saka si Rolly Grande, director si Rolly Grande, gumawa ng TV show, ang title, Okay Lang. Spoof yun ng Laugh-In, Super Laugh-In. Nung before martial law, Super Laugh-In ang sikat eh. Mag-martial law, natigil lahat. Nung open na uli ang television, Channel 13 kami. Doon kami nag-shoot sa, yung kauna-una namin TV show sa Channel 5. Kaya full circle itong Channel 5 namin. Bumalik kayo. Yung bilog na building doon sa Paso Tabo. Channel 5 yun nung araw. Doon kami nagtitaping. Okay Lang ang title. Marami kami. Dahil Laugh-In, mga gag show, Soto Brothers, yun ang kinuha ni Rolly. Si Vic, si Bal, ako. Tapos, Apolinario Mabini Hiking Society. Ang pangalan pa lang nung apo nun. Ganun kahaba? 12 sila. Hanggang sa nag-jail sila at saka nauwi sa 3 lang talaga. Naging Apo Hiking Society. And then, Joey De Leon and Enrique Manalo Jr. Sila yung tandem. So you can just imagine na mga ilan yan, 15 kami, 16. Dami na. So, 1 hour na gag show. Kanya-kanyang gags yan. May mga writer, pero minsan di namin gusto. Gawa kami na sarili namin, gano'n. Later on, nag-jail into the Apo singing. Sa kanila yung singing. The gags, kami na uwi. Soto Brothers, saka Ricky and Joey. Ganun yung nangyari. Tapos, somewhere along the way, mas naging Joey Vic ang mga batuhan ng mga gags. Tapos kami ni Ricky. Ricky Tito. Ganun yung naging magkakasangga sa mga gawaan ng mga jokes. Hanggang sa Vic and Joey started appearing sa nightclub. Front act ng mga girly night shows. Pero sila Joanna Garcia may show, ganyan, si Jarniang may show. Minsan, natanghali, meron mga shows nung araw sa Rose Boulevard eh. Wow. Oo, hanggang doon sa Wild Duck. Hanggang sa Bayside, hanggang sa Wild Duck. Oo, yan. Alam natin yan mga... Oo, si Vic Joey, nagpo-front act doon. May kumikita yung dalawa. Kaya pag nagtitaping kami, pasikat yung dalawa eh. Bakit? So sabi namin ni Ricky, tayo rin, pumayag kami, may nag-imbita sa amin. Tumira rin kami ni Ricky. Hindi na ulit. Bakit? Flop eh. Si Ricky nagpapapogi eh. Alam pa, pag kumidya ka, hindi ka pwede magpapogi. Oo naman. Pag nagpapapogi, hindi ka na. Usa na ba yung ganun? Usa na yun? Yes, school bukong namin yun. Sige. So, anong nangyari? Nag-jail kami 3. Okay. Hanggang sa nawala si Ricky, tapos natigil ang Okay Lang, binenta ng IDC, ang Inter-Island Broadcasting dati yun. Binili nila Kichi Benedicto. Naging Intercontinental Broadcasting Company, IBC pa rin, 13. Doon naman kami napunta ng school bukol. Nauna ang school bukol sa Itbulaga. At bago nag-school bukol ng 78, ang original na TVJ, 1976, Discorama. Nung matingil kasi yung Okay Lang, Big, Joey, and I, lagi kami nagsasama. As a matter of fact, kung nagbo-bowling ako, andun din yung dalawa, nag-ibilyar.
Kami naging magbabarkada. Lalo na si Vic, si Joey. Si Joey natutulog pa sa bahay nila Vic. Ako kasi may asawa na nun. Yung dalawa, si Vic, binata. So, naging kami tatlo until si Joey kinuha ni Bobby Ledesma na co-host ng Discorama. There was a time that Bobby had to go abroad. Sabi niya kay Joey, kumuha ka ng co-host na kasama mo. Patakbuhin niyo muna yung Discorama, mga 2 weeks. Ako eh. Sabi niya, at saka we're about to close. Sabi niya, sa rating, may nang advertiser. Sasara na yun eh. Kinuha kami na Joey. Tito Vic, halika, tira tayo topics. Ginagawa namin sa okay lang. Top 10. Number 10, 10. Puro kalokohan naman yun. Lahat na sikat na kanta, sinisira na yun. Di ba? Ganun yung gimmick nun eh. Hindi pa maigpit ang ganun nun eh. Copyright. Diba? Yung first week namin, patok. Sumunod na Saturday, every Saturday yun eh. Lalo na, ganado yung mga advertisers. Pag uwi ni Bobby Ledesma, in-offer sa amin. O tuloy nyo na, hindi natin isasara yung Discorama. So yun na, tumuloy 77, 78, inoferan kami ng school bukol ni Tessie Taylor, Channel 13 with Bebet Ortesa. Naging school bukol. Doon na yan, kasi Grabe yun. to give credit where credit is due. Kami tatlo magaling kami mag-observe eh. Ang isang sa mga pinagkuhanan namin ng mga kalokohan namin, at kung tao, Sino? si Vic, ang implementation ni Dolphy malakas. Okay. Yeah, obvious Alam naman ni Obvious Dolphy, rin. alam ni Pindolio, kaya gumawa naman sila ng pelikula. Obvious yun. Ako at saka si Joey, yung Escalera Brothers, ang implementation namin, si Mang Nano, si Pugo. Pugo. Si Fogo. Ewan kung ba't idol namin yun, tawan-tawa kami sa mga kagaguhan yun. Ano? At si Rod Navarro. Ay, oo. Ako lahi ng mata pobre. Sa tipo ng suot mong yan, imposibleng ikaw makabayad na isang walang kasing gandang lalaking houseboy na katulad ko. Unfortunately, Tawan-tawa din kami. Ikaw yun. Ikaw yun. Tawan-tawa kami kay Rod Navarro. Oo, di ba? Saksakan, di ba? Saksakan ng di ba? Saksakan ng yabang yun. Saka na yabang. Saka na yabang yun. Yung, hindi nagulat sa kanya yun. Yung nga mapanood namin sila, natatawa kami. Tapos naging barkada namin. Naging barkada lalo ni Vicky Joey. Ako may asawa so hindi ako masyado sumasama sa kanila sa gabi. Pero naging barkada ni Vic ni Joey, Vic Joey, si Panchito, at si Dolby. Uy, grabe yun. Nagpe-program pa sila paggabi. Oo. Misa sa amin, misa sa kanila, misa doon sa Holiday Inn kay Kichi. Masaya di ba? Oo. Anong nangyayari? Dami mo napupulot doon eh. Yung kwentuhan na yun, dami yun. Si Vic Joey, ang laki na impluensya ni Dolby Panchito. Grabe. Madalas silang naglalaro eh. Sino nagkonsepto ng One Ball University, Escalera Brothers, yung mga pangalan, Mang Temi, Miss Tapia. Bebet Ortesa yan. Oo, grabe. Original yan. Original ni Bebet. Si Bebet ang main writer eh. Yung iba, dagdag na lang namin. Mahilig kami sa Mahjong. So, Escalera Brothers. Pero si Bebet, she always makes it a point na tunay namin pangalan ng gamit. Di mo na-notice. Tito Escalera. Joey Escalera. Oo. Vic Ongasis. Oo. Si Mang Temi. Almaitin, Mang Temi. Oo. Tapos si, Tony. Macho. Tony. Oo, Tony. Si Redford. White. Oo. Redford. Si Tapia. Tapia. Well, yun. Kasi si Tapia, galing yun doon sa TV show na Baltic and Company. Yes. Ang Baltic and Company, si Ricky Manalo Jr. Oo. Yung naka-apro. Yung walbuhi na. Panot na dito, pero naka-apro. Baltic and Company, Ricky Manalo Jr. Si Jimmy Morato, kasama. Si Meli Tagasa, Miss Tapia na doon. So, kinuha siya ni Bebet na sinasa ni Bebet na karakter. Si Ike Lozada, dahil sa Mahjong, binog. One Ball na. Kaya One Ball University. Grabe yun. Alam mo talagang, ito lang guys pag ikaw bata-bata ka pa, hindi ka makaka-relate eh. Pero nung panahon namin, imagine nyo, ang form of entertainment lang namin nung bata kami, radyo at TV. Comics. Correct. Yun lang. Radio, TV, comics, yes. Pero yun lang talaga eh. At School Bukol is every Tuesday. ito yung parang panahon na talagang wala ka makikitang bata sa kalsada. Oo, nanonood ng TV. Oo. Yun ang pinaka-libangan nun.
Ilang taon? 10 years eh. 78 to 88 ang school bukod. Vice Mayor na ako noong 88. Tinuloy pa rin namin kahit na nakagraduate din finally yung Escalera Brothers after 10 years. Kunwari, Glow kinuha namin. Headmasters. Nag-abogado kami, puro ng notaryo lang naman, wala namang kaso. Tapos we felt na while we were on top, noong 1988, number 1, 2, 3 pa rin ang Escalera, ang school bukol sa ratings. Ang ratings nun, di katulad ngayon, magkakatapat. Hindi. Ang ratings nun, buong linggo. Sino yung number 1? Ganun ang ratings nun. Pinakamataas ang rating. Ganun. School bukol lagi yun. Noong 1988, ang feeling namin, drained na kami. Ayaw namin umabot to sa gagano kami at saka ayaw. So, ang ginawa namin, kinausap namin si Boy Gatos. Siyang producer. Sa producer, our own Little Way Productions. Joey was doing Joey and Son. Vic was doing 2+2. I was doing Buong Pinoy and Happy House. May mga TV show pa kaming iba. At saka hindi, nagpipelikula na si Tito Tito Joey. May tatlo, nagpipelikula na no? Tapos magsosolo si Vic, nagsosolo si Joey. Diba? Meron din ako solong movie na with Aiza. So, feeling namin, baka burned out na kami rito. Baka bumagsak ito. Bago bumagsak ito, alis kami. Sara na natin, sabi namin kay Boy. Ayaw isara ni Boy. So, ang ginawa namin, palitan mo na kami. Huwag ka ng mga bata. Doon na pumasok sila Herbert. Si Nino. Nino, Romnick Sarmienta, parang si Herbert nga yata. Si Herbert. Escalera Brothers, si Romnick ang Victoria Onassis na character. Pero iba na mga pangalan. Pero, mga sa parang mga anak namin or something like that. Di tumagal ng isang taon. Yung anak ni Joey, si Kimpy, pinasok pa namin doon. Si Gian, yung anak ko, pinasok din namin doon. Tama yung timing namin. Burned out na Lampas na yung school bukol Hindi na kapanipaniwala 10 taon ka sa eskwelahan Di ba? So, lumaki na rin yung mga nanonood. Oo. So, tama yung out namin. Okay, so, Bulaga naman tayo. 79. Going things, Kami dalawa rin Joey, late pa nga si Vic nung dumating. Sinasabi namin kay Vic, sabi nga ni Vic, bakit? Parang napaalis na tayo. Yung date, July 7, 1981. Hindi ko makakalimutan yung date. Sinabi namin, teka muna, kayo bali ang magiging producer. Paano yung utang nyo?